Inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi. Humintay man siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi kaya. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I've expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. Hindi lamang sa flood control projects kundi pati sa mga gamot, mayroon umanong korupsyon. Kaya naman ang pinuno ng FDA, sinabon. Winakwak ni Senador Raffy Tulfo ang ahensya dahil incompetent daw ito. Ang ilang mga opisyal kailangan na raw umalis sa pwesto. Dahil sa umano'y lagayan, nagkalat ang mga iligal at peking gamot. At kahit wala raw reseta, nakakalusot. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. May lagayan sa FDA, paglaganap umano ng mga iligal at peking gamot sinita ng Senado. FDA Chief pinagbibitiw sa pwesto. Kampo ni FPRRD hahamunin na ang pag-usad ng pre-trial proceedings sa ICC. Due process pinagkait daw? Absent pa more, sweldo ni Senador Bato de la Rosa posible nang mahinto. Ethics complaint nagbabadya. Deliberation sa mga impeachment complaint target simula ng House Justice Committee sa susunod na linggo. PBBM obligado bang sumipot sa pagdinig? Hindi palalampasin bagong ambush sa Sharif Aguac Mayor, kinondena ni VP Sara. At in hot water na naman, Sydney Sweeney. Sinabitan ng mga bra ang iconic Hollywood sign sa LA. Maaanghang ang salitang binitiwan ni Senador Raffy Tulfo laban sa hepe ng Food and Drugs Administration o FDA dahil sa pagbaha umano ng mga peke at delikadong gamot sa merkado. Tinawag lang naman niya itong inutil. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko, dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Makailang ulit sinita ni Senator Raffy Tulfo ang Food and Drugs Administration dahil daw sa pagiging incompetent nito. Gusto pa niyang magbitiw sa pwesto ang FDA chief. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi. Humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi kaya. Talamak daw ang illegal, fake at unregistered health products online at sa physical stores na hindi raw maaksyonan ng maayos ng FDA. Ilan sa mga unregistered ay collagen pills, mga pang pain relief, glutathione at energy coffee. Meron pa raw slimming pills na may amphetamine, isang sangkap umano sa shabu. Laganap daw ito sa mga bilihin, kahit higit isang dekada na itong may FDA advisory. Lusot din daw sa pagbabantay ng FDA ang mga prescription-only medicine, gaya ng antibiotic na Coamoxiclav na nabili ng kanyang team online kahit walang reseta. Pagdating daw sa ligtas at trusted brands, hindi naman sila FDA registered sa Pilipinas at nalalabasan ng advisories.
Sabi ni Tulfo, tila gumagamit daw ng kapangyarihan ng FDA para kumita at ipiti ng mga brand na ito, dahilan para makatanggap sila ng lagay bago ang registration. Sagot ni FDA Director General Paulo Teston, he serves at the pleasure of the people acting to the President at handa raw siyang bumaba sa pwesto sakaling mag-appoint ng panibagong FDA Chief. Naluklok si Teston sa pwesto nito lang Mayo ng 2025. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I've expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. Ifa-finalize daw nila ang kanilang 5-year development plan na isusumite sa mga senador. Una nang sinabi ni Teston na kada taon nakakatanggap daw sila ng higit 250,000 applications at ang isang evaluator, 1,000 application na ang hinahawakan. Kinilala niya ang kakulangan ng ahensya pagdating sa enforcement pero kulang daw sila sa budget at manpower. Sa kabila nito, nasa 56.9 million peso worth of health products na raw ang nasamsam nila na counterfeit at violative sa loob lang ng 8 buwan. Hindi raw perpekto ang ahensya pero nagtatrabaho raw ang mga tao nito over and beyond their limits. Pinatitik daw na ng mga senador sa online platforms gaya ng Shopee at Lazada ang mga gamot na nabibili sa kanila kahit walang reseta. Sa gitna ito ng pagbubuo ng Senado ng isang panukala para mapigilan na ang counterfeit products at pagbibenta ng unsafe na mga gamot na ani Senator Risa Ontiveros ay delikado sa kalusugan ng publiko. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Hahamunin ng kampo ni FPRRD ang ruling ng ICC Pretrial Chamber na fit to stand trial ang dating Pangulo. Pero para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kumpiyansa siyang malilitis ang kasong crimes against humanity ni Duterte. Yan ang agenda report ni Joash Malimbay. Sa 25-page document na inilabas kahapon, piniliwanag ng ICC Pretrial Chamber 1 ang kanilang deklarasyon na fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, may kakayahan si FPRRD na i-exercise ang kanyang procedural rights kung pagbabasehan ng kanyang medical records at naging masusing pagsusuri ng independent panel of experts sa kanyang kalagayan. Paliwanag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kahit na matanda na ang dating Pangulo, tila may hinahanap lang na kriteria ang ICC para sabihing fit to stand trial ang isang akusado. At pasado raw dito ang dating Pangulo. Ang hinahanap lang ng pamantayan, meaningfully makakapag-participate ba ang isang tao? And when you say meaningfully, ibig sabihin, hindi lang ito basta present o nakatayo lang dyan. Nakikinig, naiintindihan, at nakaka-engage o nakakaharap dun sa kung anumang sinasabi. Paliwanag pa ni Attorney Conti, kayang makaintindi at makapagbigay ng saloobin ng dating Pangulo kaugnay ng kanyang mga kinahaharap na alegasyon base sa pagsusuri ng mga eksperto. Wala rin daw itong sakit sa utak base sa mga isinagawang medical exam tulad ng MRI test. Hindi kasi ang inaasahan ay para kang abogado na naiintindihan ang bawat pasikot-sikot ng kaso. So the understanding and the participation that is expected of you is not that of a lawyer. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte Lead Counsel Nicolas Kaufman na magsusumite sila ng apela dahil aniya, hindi pinagkalooban ng due process si FPRRD. Matatandaan kasing humiling si Kaufman ng isang hearing para maipresenta ang sarili nilang medical evidence at questionin sa korte ang anilay contradictory findings ng independent panel of experts na ICC judges din naman daw ang pumili. Sagot ni Attorney Conti. I would even say it's bad practice to controvert information or evidence from an independent panel of experts simply because you lost their opinion or you do not like their opinion. Sa isang interview sa The Hague, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga taga-suporta. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan namin, sa inyong pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention unit ng ICC. At syempre, lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral
support sa kanya. Sa February 23, opisyal na bubuksan ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Dito diringgin ng korte ang mga ebidensyang hawak ng prosecution at ng kampo ng dating Pangulo. Pagdedebatihan kung ano nga bang mga kaso ang mapatutunayan ng mga taga-usig. Ayon kay Atty. Conti, posibleng ilang buwan pa matapos ang period ng confirmation of charges hearing bago magbigay ng desisyon ang korte. Mahahati raw sa 3 options ang ilalabas na desisyon. Ang tanong doon ay whether to confirm the charges or not. May ebidensya ba na sapat para magtuloy sa trial? 3 ang magiging sagot niyan. Oo, may ebidensya or walang ebidensya or kulang pa at buuin pa yung ebidensya. Kapag walang ebidensya, ay hindi kaagad dismissal, hindi ito dismissal kasi maaring may iba pang charges at bahagi ng investigation. Doon naman sa oo, may sapat na ebidensya, doon lamang magsisimula pagkatapos nun yung trial. Ayon kay Atty. Conti, historically speaking, bihira ang nadidismiss ang charges sa ICC. Kaya aniya, confident siyang magpo-proceed sa trial ang mga nakasampang alegasyon ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posibleng mawalan ng sweldo ang missing in action na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pinag-usapan daw nila ni na SP Tito Soto at dating Senador Sonny Trillanes ang nakaambang na ethics complaint laban kay De La Rosa. Ito'y matapos sabihin ni Trillanes na magsasampa siya ng reklamo kapag umabot na sa 6 na buwan ang absences ni De La Rosa. Gamitin yung Ethics Committee recommendation na merong kasama sa recommendation to amend the rules. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pa sweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation once ma-adapt sa plenary. Higit 2 buwan ng absent si De La Rosa, kasunod ng mga ulat na naglabas na ng warrant ng ICC laban sa kanya, kaugnay ng madugong war on drugs ni FPRRD. Kasado na ang paghimay ng Kamara sa 2 impeachment complaint laban kay PBBM. Posibleng ipatawag ang Pangulo sa impeachment hearing pero hindi naman daw siya obligadong sumimpot. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Sisimulan na ng House Committee on Justice ang pagtatalakay sa 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng referral ng unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng second complaint ng iba't ibang progressive group sa pangunguna ng bagong alyansang Makabayan. February 2, 3 at 4 ang initial hearing dates ng komite. The impeachment complaints should be signed, verified, and endorsed by at least a House member. When we say sufficiency in substance, it means that the allegations of the Commission of Facts should be able to substantiate the ground for impeachment under which the same is anchored. Remember, under the Constitution, meron tayong binanggit na grounds for impeachment. It includes culpable violation of the Constitution, treason, bribery, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Kaya sa mga darating na pagdinig, asahan daw na sisiyasatin ng Justice Committee kung sapat ba ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaints laban sa Pangulo. Matapos ang pagtataya kung sufficient ba in form and substance ang reklamo, saka aalamin ng komite kung may sapat bang batayan para suportahan ito. Saka lang din igagawa ang hearing proper kung saan iimbitahan ang mga complainant, testigo at maging ang respondent. Sa kasong ito, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. I'm also being asked, paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Pagkatapos ng mga pagdinig, aalamin na ng komite kung may probable cause ba na susuporta sa impeachment at magsusumite sila ng ulat sa plenaryo. Dito na ulit papasok ang at least 1/3 vote mula sa House members
para aprubahan o hindi ang ulat ng Justice Committee. Sa pagsisimula ng pagdinig ay i-consolidate ng komite ang dalawang impeachment complaint na hawak nila. Ibig sabihin, magiging taken as one na ang dalawang reklamo na nasa prerogative din ng komite. Kaya asahang pag-uusapan ng sabay kung ano at ilan ang grounds na nakasaad sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Para sa agenda, Joan Manalo, Villonario News Channel. Handa raw tumistigo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa impeachment case ni PBBM. Sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Manong Chavit na mayroon ding maanumalyang flood control projects sa Ilocos Norte na baluarte ng Pangulo. Pag natanggap yung final, makaka-witness ako sa mga Goose Project and mga project na yung sinabi mismo ni Presidente, mga guni-guni, mga palpak, doon pala sa Ilocos Norte nandun wala kami makitang matino na project. Palpak lahat and Ghost Project, meaning Ghost Project and a substandard project. Hinakusahan din ni Singson ng ICI ng pagmamanipula umano ng testimonya ng mga resource person tulad ng government contractor na si Curly Discaya. Are you able to talk to Yes, Curly so Discaya? Discaya, may mga kilala ko, nakilala siya, so nakausap ko rin. Kwento niya lahat yan. Kasi paano kami magtetestify, binabago ang statement namin, sabi nila. So, dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam mga binigyan. At kaugnay nga sa verified impeachment complaints laban kay PBBM, makakausap po natin ngayon ang Vice Chairman ng House Justice Committee na si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores. Magandang gabi po sa inyo, Kong. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Kapag sinabi po natin, Kong, na tinanggap na po ng Justice House Committee or House Justice Committee ang isang impeachment complaint at sinabing ito ay sufficient in form and substance, yung form parang mas madali pong intindihin. Pag sinabi po nating it has enough substance, ano po ang basehan? Ang substance po is dapat may recital of facts constituting the offense and that the offense must be within the jurisdiction of the House of Representatives, the Justice Committee po. Meaning, dapat impeachable offense po ang nilatag sa impeachment complaint nila. Ayon, without having to really prove each and every accusation. Yes, ma'am. Hindi po kailangan i-prove. Ang kailangan lang is that it must constitute an offense that may be impeachable. Right, as listed, no, as impeachable offenses. Pero ito pong... yes po. Yes po. Tama po ba yung sinabi po sa akin na kahapon na wala po kayong choice kung hindi tanggapin po ito? I mean, if indeed proven with proper form and substance. Yes po, walang choice ang Committee on Justice but to receive it once it is referred to the Committee on Justice. Walang option po not to receive it because ang duty din namin is to determine if there is, sabi nyo nga kanina, sufficient ba in form and in substance. Okay. So, ngayong nasa Justice Committee na po, verified na yung dalawa, ibig sabihin ba na in effect na rin po yung 1-year ban? At sa 1-year ban na yan, ay pwede pa po bang, hindi na pwede magsampa ng ibang kaso, ano po? Tama po, na in line with the Supreme Court decisions na parang once it is referred to the Committee on Justice, deemed initiated na. And once it is initiated, it bars any other impeachment complaint from being filed for a period of 1 year. So what about additional evidence po? Yung mga maghahabol ng ebidensya? Pwede pa po. They're allowed naman to submit affidavits and evidences during the determination na po of whether it is to be considered an impeachment articles na po. Meaning, pag may form and substance na po, then we will be setting a date po where they can submit additional affidavits and with evidences po to support their claims na impeachable offense nga yung inakusa nila. Ano po ang aasahan natin ngayon sa pagtalakay po ng inyong komite? Dahil po sa pagsasaad po ng mga naghain mismo ng mga complaints na ito, karamihan po sa kanilang mga ebidensya ay mga testimonya. Ano po,
corroboration, which is also testimony from another human being, paano po ang what will constitute something that is actually impeachable? Sa inyo pong opinion. Well, medyo broad po kasi yung ibang grounds for impeachment. Lalo na po yung betrayal of public trust, no? Yun na ground po. Medyo, that's really broad. So, that would now depend on ano din yung understanding at appreciation ng members of the committee, whether or not yung recital of facts as indicated in the impeachment complaint is sufficient para maging impeachable offense nga as determined by the Committee on Justice. So meaning, aside from testimony, mas mainam pa rin po kung may resibo, may trail, at meron pong malinaw na pagkakasangkot ng kanilang inaakusahan. Tama po, mas better po kung may ganun. Kasi mahirap din po kung puro testimony lang, it's gonna be his word against the word of the accused or the respondent. Mas mabuti po kung may actual na resibo kung sinasabi nga nila. Mas mainam po ba sa inyong opinion na ang Pangulo po mismo, ang akusado, ay dumalo sa pagdinig? Well, technically, option niya pong mag-attend or not to. In fact, even if he does not give an answer po to the impeachment complaint, it is deemed denied agad eh. Basta, ang importante lang po is he's given the opportunity to present po his answer if he so desires to present his answer. Sir, can you imagine the timeline? Well, as I've heard the chairperson say, na in Senate niya na, February 2, 3, and 4 are the dates that we will be conducting hearings to determine the sufficiency in form and substance. I see. Would there be a defense? Sorry po, hindi ko po alam yung actual proceedings. Kung meron pong nag-aakusa, sino po ang dedepensa? Well, the person who is accused would be required to file his answer. Kaya nga kanina sabi ko, he has the option to file an answer or not. Now, so ang trial proper naman is still going to be at the Senate. Right now, we are just trying to determine kung tama ba yung final at impeachable offense ba yung inakusa sa kanya para gawa ng articles of impeachment that will be transmitted to the Senate. I see. So, everyone will be in attendance in this trial in the lower house? Just the members of the Committee on Justice po. I think there are 38 of us plus yung mga ex-officio na officers po ng House of Representatives like the deputy speakers at saka deputy majority leaders. And how will the one-third vote come into play kung kayo lamang po ang titingin po sa lahat ng ebidensya? The one-third vote will come after the Committee on Justice determines that it is sufficient in form and substance and transmit its report to the plenary. Yung plenary naman po will approve the report by one-third vote. Kung i-approve nila, then yun na po ang ita-transmit to the Senate as the articles of impeachment. I see. So may opinion po ba kayo tungkol sa mga numero? Sabi nga po nila, it's a political exercise that requires numbers. And sa ngayon po, mas marami po ang kakampi ng administrasyon. That's true po na it's a political game. But I think, no, for my personal opinion po, I think it's best to focus on the process, not on the politics. Lalo na po na we're also trying to redeem the image of the House of Representatives. So as much as possible, we would try to set politics aside and maybe decide based on the law and our conscience. Based on the evidence also, tama po. Okay. Yes, madam. Last question po, yung kakayanin po ba ng Kamara o ng Taong Bayan, yung pagtalakay po ng impeachment ng Pangulo, sasabay pa yung impeachment move against the Vice President? Well, hindi po, we cannot deny that it's gonna be disruptive in a sense kasi these are the two highest officers of the land, no? But it is a process that is enshrined in our Constitution and we just have to go through it po. Ayun. Okay. So abangan po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong oras. House Justice Committee Vice Chairman Jonathan Keith Flores. Thank you po. Samantala, muling ipapatawag ng ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ay matapos mabistong mali-mali ang grid coordinates ng flood control projects na isinumite ng dating kalihim kay PBBM. Ipadadala ng ICI ang imbitasyon kay Bonoan sa oras na magbalik operasyon ang komisyon.
Pansamantala itong natigil dahil sa pagkalas ni na Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Deadma lang ang Malacanang sa bagong banat ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Una nang sinabi ni Leviste na tila nasa de facto martial law ang bansa dahil sinasampahan umano ng kaso ang mga kritiko ng gobyerno. Not all wrong opinions deserve response from the palace. Yun lang. Nauna nang sinampahan ni Leviste ng 111 million peso libel case si Undersecretary Castro kaugnay sa kanyang mga pahayag sa Solar para sa Bayan Corporation ng Mambabatas. Nagpadala na si Interior Secretary John Vic Remulla ng mga pulis sa Cambodia para tugisin ang umano'y mastermind sa missing Sabongeros case na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Remulla, patuloy ang kanilang coordination sa foreign counterparts at verification na nasa Cambodia na ang puganteng negosyante. Batay na rin sa pahayag ng kanyang dating kanang kamay at ngayoy whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sa ngayon, bigo pa rin mahanap ang bilyonaryo gaming boss sa kabila ng pagsuyod ng PNP tracker teams sa iba't ibang lokasyon dito sa bansa. Life goes on na lang ba? Binatikos ni VP Sara ang tila pag-normalize ng karahasan matapos rat-ratin ng RPG ang convoy ni Sharif Aguac Mayor Ahmad Ampatuan. Mas malalim na investigasyon ng kanya ring panawagan. Yan ang agenda report ni Francis Folve. I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao. Dahil yung mga ganito na mga pangyayari, nagpapakita ng degradation ng peace and order. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang pananambang kay Sharif Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Barangay Poblacion nitong January 25 gamit ang isang RPG. Napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. In broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush. Dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. Pero bago pa ang pahayag ni BP Sara, bumuo na ang PNP ng isang Special Investigation Task Group para tukuyin at arestuhin ang utak sa likod ng ambush. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang SITG ay mangangalap ng forensic evidence mula sa sasakyan at mga baril ng napaslang na mga sospek. Nakikita lang natin sa pelikula yung mga kayong huli ng mga senaryo na ngayon ito pa ay nangyayari. Napag-alaman na ito na ang ika-4 na pagtatangka sa buhay ng nakaligtas na alkalde. Bahagyang nasugatan ng kanyang 2 security escort. Patay naman sa hot pursuit operations ang magkakaanak na 4 na gunmen na posible umanong hired killers. Ang in-establish po natin ngayon ng motibo initially po ay titingnan po. Ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Rapra yung kanyang mga kamag-anak. Yung pong alias Rapra po, yung suspect na garo po natin, ay may 3 previously po issued na warrants of arrest. Ito po ay warrant of arrest para sa kasong murder. Una nang itinanggi ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Commander Dato Blackstone Adam ang kumakalat sa social media na may kaugnayan ng kanilang grupo sa pag-ambush kay Mayor Ampatuan. Dagdag niya,
Patuloy ang kanilang koordinasyon at pakikipagtulungan sa pamahalaan para matiyak ang seguridad at katahimikan sa lugar. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Japanese national sa Parañaque City ninakawan na, binugbog pa. Susunod yan sa Agenda. I trust only the best for me. UFC. Puno ng natural na sangkap. High standard sa alaga. Safe ang paggawa. Noon pa man, bilib na ako. Kaya ito ang pride ko. UFC. World-class quality. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light to moderate naman ang kabilang lane. Arestado ang isang lalaki matapos pagnakawan at bugbugin ang isang Japanese national sa Parañaque City. Ang krimen, nahuli kam. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Umaga noong Sabado nang makuna ng video na ito na pilit nakikipag-agawa ng isang individual sa isang taong nakahiga sa kalsada sa kahabaan ng Cavitex Access Road, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Mapapanood din sa viral video na sabay takbo ang individual matapos makuha ang kanyang bitbit. Sa pag-iikot ng mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Offices o Sentro Parañaque, dito na nakita ang isang taong nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Pinaghahampas at pinagnakawan pala ang 62 years old na Japanese national na si Akira Moriyama. Kinilala naman ng suspect na si Ariel Aliso, 49 years old at isang pinya vendor. Noong January 24, 2026, nung pumunta si Mr. Moriyama sa may Petlands, may Parañaque, Las Piñas, Parañaque, West Glandate, para mag-sightseeing around 10 a.m. Doon po niya na itong suspect ay sinundan po siya at kinuha yung bag niya kung ayaw ibigay ni Mr. Moriyama. Si Pamalo, nakapagkita ng Pamalo yung suspect natin ang pinagpapalos. Sa tulong naman ng backtracking sa pamamagitan ng mga nakakalat na CCTV sa iba't ibang lugar ay agad na aresto ang suspect nung araw din ng krimen. Batay sa kanyang salaysay, nagawa raw niya ang krimen dahil kailangan umano niya ng pambayad sa renta ng bahay. Napilitan lang daw siyang saktan ang biktima dahil ayaw ibigay ang mga gamit. Ayon kay NCRP o Chief Police Major General Anthony Aberin, sa paunang investigasyon ay walang grupo na kinabibilangan ang suspect. Pero patuloy niya ang kanilang investigasyon kung may dati ng kinasasangkutan na krimen ng suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Baka may previous incident na ang ginagawa niya to, kaya lang, hindi natin matukoy kung ano yung mga previous incident. So, it's a part of our continuing investigation kung may mga previous involvement dyan sa mga krimen na nangyayari ang Parañaque. And thereby, si Mr. Ryan at Batay, yes. Naibalik naman sa Japanese national ang ilang nakuhang gamit gaya ng passport, cellphone at wallet maliban sa pera na 50,000 yen. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang biktima sa hospital na nagpahayag na babalik pa rin daw siya sa Pilipinas. Nahaharap naman ang suspect sa kasong robbery with violence. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Grounded ng 10 araw ang kumpanya ng lumubog na Roro Ferry sa Basilan na Allison Shipping Lines habang isinasagawa ang investigasyon at safety audit ng mga otoridad.
Sa ngayon, pumalo na sa 18 ang namatay sa trahedya. Patuloy naman ang search and rescue para sa 10 pang nawawala. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Sa kuwang ito ni City Moore Basarail, makikita ang ilan sa mga pasahero ng lumubog na MV Tricia Christine na tinulungang sagipin ng ilang residente ng Haji Mutamad sa Basilan. 6 na pasahero ang nasagip ng mga residente ng Barangay Balok-Balok. Isa na rito si John Murib Abdul Kasa. Ayon sa kanya, halos 3 oras silang nagpalutang-lutang sa dagat kaya na-trauma na raw siya sa nangyari. Napansin namin yung container van, bumagsak talaga. Yung ang container van sa loob, mayroon man yung container van sa loob, bumagsak sa gilid ng barko. Bigla na lang tumawag. Oo, bigla na lang tumawag. Ayon naman kay Margie Jungdail, huli na nang malaman nilang tumatagilid na ang barko. Pumasok na raw ang tubig dagat sa unang palapag ng Roro vessel bago unti-unting tumagilid. May tao lumabas doon sa aircon. Tapos, nagsabi siya tagilid na. Hindi niyo pala pansin? Hindi pa. Tapos pumunta ako dun sa baba. Pumunta ako dun sa baba. May tubig na pumasok sa barko. Tapos, yun, bumagsak ng wingman. Doon na nasira ang barko. Nahiwalay naman sa kanyang asawa at anak ang 59 years old na si Aling Sabal nang lumubog ang barko. Inakala niya raw na yun na ang kanilang huling pagkikita. Naisip ko, sir, pag nahiwalay na kami, di na makita, dilim. Tumawag ang anak ko, umuong sabal. Sabi ko, sir, andito ako, okay lang ako. Naisip ko na bumawas na ang lungkot ko sa kanila, siguro sa awa ng Diyos, survive na sila. Ayon sa Philippine Coast Guard, umakyat na sa 18 ang mga nasawi sa paglubog ng Roro vessel. Pero patuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operation para sa 10 pang nawawala, kabilang na ang kapitan ng barko. Gaya po ng binanggit ni Commandant, very sensitive po yung term na yan. So kami po is very positive kami na makikita pa namin yung 10 missing na buhay. Ayaw muna magkomento ng PCG patungkol sa investigasyon para malaman kung ano ang naging sani ng paglubog ng MV Tricia Christine. Sa ngayon, ang gaya ng sinabi ko po, nakafocus po muna tayo sa search and rescue. Yung investigation proper will come as soon as we find it appropriate. Sa ngayon, focus muna tayo sa buhay. Nakatanggap na ng cash at relief assistance ang mga nasagip na pasahero mula sa Allison Shipping Lines, DSWD at lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Mabilis naman ang pagtugon ng DSWD sa mga biktima ng lumubog na Roro Ferry sa Basilan. Pagkain at psychological aid ang hatid ng ahensya sa mga apektado ng trahedya. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Agad na nagpaabot ng tulong ang DSWD sa mga apektado ng paglubog ng MV Tricia Christine nitong Lunes. Alauna ng madaling araw nang mangyari ang trahedya sa Basilan. Papunta sana ng Jolo Sulu ang Roro Ferry. There are 137 survivors of the capsized MV Tricia Christine 3 na nasa Isabela, Basilan. And all of these 137 survivors are provided with ready-to-eat food boxes of the DSWD. Meron kasi tayong mga nakapreposition na mga goods sa warehouse natin dyan. Yung ready-to-eat food boxes po ng DSWD, may laman po iyan na champurado, arroz caldo, meron din po iyang laman na tuna paella in can, meron din po iyang laman na energy biscuits and complementary food for infants. Meron din po iyang fork na maaaring gamitin na po ng ating mga kababayan. So everything essentially doon ay ready for consumption. Bukod sa ready-to-eat boxes, nagbigay din ang ahensya ng psychosocial support sa mga apektado. Dahil posible rin kasing nagdulot ito ng undue stress o trauma sa mga apektado. And currently, nag-undergo na sila ng assessment ng ating pong mga social workers so that we could provide also the appropriate medical assistance for those na injured and for those naman
with families who lost their loved ones, we could also provide burial support. Ayon pa kay Dumlao, may ilang survivors din na dinala pabalik sa Zamboanga City na binigyan na rin ng necessary interventions. Patuloy namang nakaalerto ang DSWD at mahigpit daw nilang binabantayan ang sitwasyon para masiguro ang suporta at karagdagang serbisyo para sa lahat ng mga apektado. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Isinusulong sa Senado ang isang resolusyon para kondenahin ang umano'y pambabastos ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Pero hindi ito sinuportahan ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi na pinalagpas ng mga senador ang tinawag nilang pambabastos at pananakot ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa mga nagtatanggol sa isyu ng West Philippine Sea. Sa kanilang talumpati sa pinakaunang sesyon ng Senado ngayong taon, binanata ni na Senador Erwin Tulfo at Risa Hontiveros ang kanila'y pagyurak ng China sa freedom of speech ng mga Pilipino sa sarili nating bansa. Kasunod na rin ito ng pahayag ng Chinese Embassy laban kay Commodore J. Tariela, ang Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Dinepensahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang ginawa at pahayag ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban kay Tariela. Kamakailan lang anya ay inimbitahan siya ng Chinese Ambassador at napag-usapan ng sigalot sa laot at ang mga pahayag ni Tariela. Sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Sinang-ayunan naman ito ni Senador Robin Padilla. Kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Pero sabi ni Hontiveros, matagal nang binababoy ng China ang mga opisyal ng Pilipinas dahil sa West Philippine Sea. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels. Sa resolusyong inihain ni Senador Kiko Pangilinan para kondenahin ang ginawa ng ilang opisyal ng Chinese Embassy, 15 senador ang pumirma. Tanging si Senador Jinggoy Estrada ang pumirma mula sa Senate Minority dahil minsan na siyang naging chairman ng Senate Committee on National Defense and Security. Sa mga nasa mayorya, tanging si Senador Pia Cayetano ang hindi lumagda. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Hindi lang kaalyado ni FPRRD kundi mismong anak niya ang tila kampi sa Beijing. Sa gitna ng sigalot sa laot, mainit na tinanggap ni Davao City Mayor Baste Duterte si Chinese Ambassador Jing Huan sa kanyang syudad. Layo nitong palakasin ang local trade and investment cooperation at people-to-people exchanges. Tila pagpapatuloy ito ng pulisiya ng kanyang ama na nagsulong ng mas malapit na ugnayan sa China.
Buo na ang Senate panel ng Congressional Oversight Committee on Public Expenditures kasama ang Kamara. Layon ng komiting ito na bantayan at suriin ang pagpapatupad ng mga proyektong nakalista sa 2026 budget. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kinumpleto na ng Senado ang mga miyembro nitong bubusisi sa mga proyekto ngayong taon. Kasunod yan ang pagpasa ng 2026 national budget na nasa 6.7 trillion pesos at mga paratang na nagka-issue sa 2025 budget bunsod ng flood control scandal. Sila ang Senate panel ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. Chairperson nito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian at 5 naman ang mula sa majority na sina Pia Cayetano, JV Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. Nag-iisang miyembro naman ng minority si Senator Bongo. Ang komiting ito ay dapat bubuuin ng Senado at Kamara na nakatakdang i-monitor ang compliance ng mga ahensya pagdating sa paggastos ng national budget, gaya ng underutilization nila o kung paano ang gastos pagdating sa infrastructure projects. Hindi raw dapat mag-intervene o manghimasok ang mga miyembro nito sa anumang post-enactment stages ng budget execution, gaya ng pag-release ng pondo. Isa ito sa mga aksyon ng mga mambabatas, kasunod ng mga issue sa insertion sa budget na kalaunay naging dahilan daw ng pagtanggap ng kickback ng mga opisyal. Unang isinusulong ni Gatchalian sa budget review ang pagpapahigpit sa pagbabantay sa mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporations na taon-taon daw umaasa sa subsidy. Anya, dapat daw i-assess sa mga GOCC na mistulang naka-life support na sa pondo ng bayan. Suportado niya ang fiscal crackdown ng DBM para matukoy kung alin sa mga GOCC ang hindi na epektibo. At suriin kung dapat na ba silang i-restructure o emerge bilang isang ahensya ng gobyerno. Pera raw kasi ng taong bayan ang nasa sentro nito. Hanggat maaga pa iniudyok na rin ni Gatchalian ang DBM at DPWH na busisihin ang kanilang infra projects para sa 2027. Dapat ay implementation ready na raw ito, lalo na't lumitaw ang mga issue sa ghost at substandard projects kamakailan. Iyon ang mga wala raw eksaktong coordinate na basta-basta lang umanong inilagay sa proposed budget, dahilan para isiwalat ng DPWH na 291 sa 337 flood control projects ang mali-mali ang coordinates sa sumbong sa Pangulo website. Ayon kay Gatchalian, hindi na raw malabong makakabalik ang flood control projects para sa 2027 dahil inaasahan ng patuloy na banta ng baha sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sa gitna ng iba't ibang bersyon, sinisimulan na ng Kamara ang pagbusisi sa ilang anti-political dynasty bill. Pero ang COMELEC may kaunting agam-agam tungkol dito. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sinimulan na ng Kamara ang pagtatalakay sa Anti-Political Dynasty Bill ngayong araw matapos itong masama sa priority bills ng Marcos Jr. administration. 20 bersyon ng panukalang batas ang nakasalang sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamumunuan nila Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Kaninang umaga, nagbahagi rin ng kanyang mensahe si House Speaker Bogie D. na naghain din ang kanyang sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill kasama si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill ay matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. It has been close to 40 years since our Constitution was ratified with a provision intended to guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties. Ngunit kulang po ito ng isang enabling law at ito na po ang nais nating ipasa sa 20th Congress. Dagdag ng Speaker, seryoso itong tatalakayin ng Kamara. Kaya po tayo nagsasagawa ng mga pagdinig na tulad nito upang marinig ang lahat sa panig at iba't ibang mga pananaw at ang buong saklaw na magiging implikasyon ng panukalang batas. Nandito po kami hindi lamang upang magsalita, kundi sa lahat upang makinig. Bukas ang aming isipan at bukas din po ang aming kalooban
sa makabuluhan at tapat na pag-uusap. Isa sa mga sasala ngayong araw ang House Bill 6771 ni Nadi at Marcos na matatanda ang umani ng kritisismo dahil hindi raw malinaw kung ano ang maximum number na magkakapamilyang maaaring humawak ng elective national and local positions ng sabay. Bukod pa rito, binuksan na rin sa pagdinig ang iilan pang kilalang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang na ang inihain ng Makabayan Bloc na nagbabawal sa magkakamag-anak up to 4th degree of affinity or consanguinity na tumakbo o umupo sa kahit anong national or local position. At ang bersyon ng Akbayan Reform Bloc na tinatawag nilang most comprehensive version of the Anti-Political Dynasty Bill. Suportado ni Attorney Lee Edson Garcia ng UP College of Law ang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill. Isa si Garcia sa mga inimbitahang resource person sa pagdinig. The prohibition of political dynasties is a constitutional command and is an integral component of all laws, rules, and regulations on public service. Article 2, Section 26 is read into our legal framework. It is our opinion that defining political dynasties is not tantamount to adding a new requirement to holding public office, as the constitutional command prohibiting political dynasties has been a condition for public service since the birth of our constitutional framework in 1987. Nais din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naimbitahan din sa pagdinig na maipasa ang panukalang batas. Pero hindi rin anya maikakaila na may mga hamon pa rin sa pagbibigay kahulugan sa political dynasty. Pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay atin po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila? So yan po yung mga laging pinag-uusapan dito sa issue na to. Ang sinasabi naman po ni COMELEC, konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. So ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po nating maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy by 2027 na andyan na yung anti-political dynasty law na yan. Kaya umaasa rin ang COMELEC na mas mapalalim pa ang diskusyon ng Kamara tungkol sa panukalang batas sa mga susunod nitong pagdinig. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Hindi raw may tatanggi ang pagbaba ng foreign investment sa Pilipinas matapos pumutok ang flood control scandal at iba pang issue ng katiwalian. Ayon kay economist at UP Professor Astro Del Castillo, huminto ang mga bagong foreign investor habang ang mga dati ng namumuhunan ay hindi na nagpalawak ng kanilang operasyon. Anya, nais makita ng mga investor ang reforma at malinaw na direksyon ng pamahalaan dahil usapin ito ng ekonomiya at hindi lang pampolitika. We still see the economy pick up slowly for this year. But our overall outlook is still worrisome. Worrisome in the sense that yes, our act together. Our leaders, public servants, should really focus on the economy rather than politics. Focus on reforms. Until then, talagang it seems like mahirapan tayo makakakit na investors. Big ticket tourism destinations ang sentro ng pagpupulong ng ASEAN National Tourism Organizations. Bahagi pa rin yan ng Regional Forum sa Cebu. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Isinagawa ngayong araw ng ASEAN NTOs ang 48th ASEAN Plus 3 Tourism Meeting sa Cebu, kung saan pinag-uusapan ng 11 member countries ng ASEAN ang tourism development plans katuwang ang counterparts nila mula China, Japan at South Korea. Ayon kay Tourism Undersecretary Verna Bensueso, malaki ang ambag ng tatlong bansa sa tourism sectors ng 11 ASEAN nations, bagay na layo nilang palakasin sa pamamagitan ng taunang pagpupulong. By strengthening our partnerships, we can champion cultural exchange and foster innovation in travel experiences, thereby enhancing the appeal of our destinations to travelers from every corner of the globe. Let us leverage our meeting together to reinforce our commitment to tourism cooperation, ensuring that the rich cultural heritage and natural beauty of our nations continue to thrive and inspire generations to come.
Ayon kay Buensueso, umabot sa mahigit 32 million ang bilang ng turistang pumunta sa 11 ASEAN countries noong 2024. Nitong 2025, kabilang ang 3 bansa sa pinakamalaking tourist arrival markets ng Pilipinas na nagdala ng higit 2 million foreign tourists. Japan will continue to work closely with ASEAN countries and to promote tourism through active exchanges. I look forward to productive discussions with all colleagues from ASEAN Plus 3. High on the agenda rin ngayong araw ang pagpupulong ng ASEAN NTOs sa kanilang counterparts mula Russia at India at ang ASEAN Travel Excellence Awards na layong parangalan ng best practices ng travel agencies sa Southeast Asia. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Mining exploration ng British firm sa Nueva Vizcaya pinatitigil. Susunod yan sa agenda. Get ready. It's time to keep your eyes on the prize. Be prepared. All the headlines and more on the scorecard. Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Format was different this year, having more relays. I think I've done everything I can as a player. Hosted by Anton Rojas. Where sports is our business and business is our sport. The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Kinundina ng iba't ibang grupo sa Pilipinas at sa London ang mining exploration ng isang British company sa Nueva Vizcaya. Hinimok din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang mga otoridad na busisiin palalo ang operasyon ng isang dayuhan sa lalawigan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Umabot na sa London ang protesta laban sa mining exploration ng British mining firm Waggle Corporation sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Pinangunahan ng human rights activist ang pagkilos sa harap mismo ng Metal Exploration PLC, ang mother company ng Waggle Corporation. Kaisa raw nila ang mga Pilipino na matagal nang nilalabanan ang mga umunoy mapang-abusong dayuhan. Nananawagan naman si Kabataan Party List Representative Rene Co ng mas malalim na investigasyon sa operasyon ng isang foreign mining company sa lalawigan. Sa Politico Nightly ng Billionario News Channel, ibinahagi ni Co ang kanyang nasaksihang sitwasyon matapos bisitahin ang barikada ng mga residenteng tutol sa mining exploration. Hindi naman po maayos na nilapit sa kanila ang proposal. Ang meron po ay may mga quote-unquote consultations or meetings na sineset up, but food aid, what yung pinapadistribute, and para daw madistribute ng maayos, kailangan ng attendance. And then yung pirma ng mga tao for that, ang sinubmit bilang consent daw, free prior informed consent for the exploration permit. Itong mga panlilin lang na to, and yung pandarahas na ginagawa sa mga tumututol at therefore nagbabarikada sa pagtutol, yan po yung mga hinaing ng mga mamamayan na hindi po pinapakinggan ngayon. Binaklas noong January 23 ng humigit kumulang 300 pulis na dineploy sa lugar ang barikada ng mga residente. 8 rin sa kanila ang inaresto, pero agad din naman daw pinakawalan. So, it's unfortunate na ganito kalapad yung unity laban sa exploitative mining, foreign exploitative mining, na niloko pa nga ang mga mamamayan doon para lang makuha yung exploration. And ito po ang treatment ng, hindi lang ng police forces natin, pero yung government. And kailangan na talagang i-review yung policy natin, ng gobyerno natin, sa paano ba inaalagaan yung kalikasan, ano ang trato natin sa likas yaman. Hindi sana wholesale binibenta to sa mga foreign companies, Sana dito nagagamit natin sa Pilipinas. Naghain na si Co ng resolusyon para suspindihin ang mga permit na iginawad sa Waggle Corporation. Nananawagan din ito ng isang investigasyon sa umano'y destructive mining activities sa Nueva Vizcaya.
Dagdag ni Ko, ang nangyayari sa Nueva Vizcaya ay isa lamang sa mas malawak na problema ng exploitative activities gaya ng mining na patuloy na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Tagumpay para sa mga kontramina. Ganyan naman inilarawan ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP, Cagayan Valley, ang pagbasura sa mga kaso laban sa ilang residente ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Dahil sa kulang na ebidensya, ipinabasura ng prosecutor ang mga kasong resistance at obstruction of justice kaugnay sa pagbarikada nila laban sa mining exploration ng Woggle Corporation. Ayon sa CEGP, patunay ito na ang totoong injustice ay ang pinsalang dinulot ng pagmimina. Pine-verify na ng AFP ang mga ulat na isang Filipino mercenary ang namatay umano sa Ukraine habang nakikipaglaban para sa Russia. Batay sa ulat ng military intelligence ng Ukraine, isang John Patrick daw ang napatay sa bakbakan. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sa ngayon ay wala pang official report hinggil dito. Pero patuloy daw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa foreign counterparts. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa Canada sa banta ng frostbite dahil sa matinding snowstorm. Ang ilang lugar hindi lang nabalot kundi halos malubog na sa niebe. Yan ang agenda report ni Canada correspondent Rowena Papasin. Nagising ang mga residente ng Greater Toronto Area nitong linggo sa matinding snowstorm na tinatayang magbabagsak ng hanggang 60 centimeters ng niebe. Nag-issue na rin ang Toronto ng Major Snowstorm Declaration para ipagbawal ang pagpapark ng mga sasakyan sa mga highway at hindi ito makaistorbo sa tuloy-tuloy na snow plowing and removal operations. Naglabas rin ng deklarasyon ng significant weather event para hikayatin ang mga motorista na kung maaari ay huwag nang bumiyahe dahil sa madulas na mga lansangan dahil sa snow. Isinailalim ng Environment Canada ang Toronto at buong Ontario Province sa orange warning dahil sa magiging epekto ng snowstorm sa maraming lugar dito kung saan inaasahan ang snowfall amount ng mula 20 hanggang 35 centimeters at low visibility sa mga daan. Sa Scarborough, isang syudad sa labas ng downtown Toronto, sinabi ng residenteng si Donna Ilagan na naghanda sila sa matinding snowfall dahil sa mga ipinalabas na weather warnings. Expected naman to and winarn kami ng Toronto weather stations na expected up to 40 centimeters ng snow. Itong snow event na to ay preceded by mga siguro a week, almost a week na very, very low temperatures. Na I think this season, ito yung first na talagang, tawag nila polar vortex. Ngayon lang yung talagang malamig na malamig this season. Yung mga tipong temperature pa lang, minus 20 na. Temperature pa lang yun, minus 20. So with wind chill, mga nasa minus 30s siya. Gaya ng iba pang residente doon, sinabi ni Ilagan na nag-stock na sila ng pagkain at iba pa nilang kailangan. Sinabi ni Ilagan na hanggat maaari ay ayaw nilang umalis ng bahay dahil sa freezing temperature sa labas. Sa syudad naman ng Barrie sa Central Ontario, sinabi ng residenteng si Luisa Novella Talusan na ngayon lang nila naranasan ang walang tigil na pag-snow. More than a week na na tuloy-tuloy. Minsan hindi snow, yung tawag dito, wet snow actually. Parang sobrang hindi naman ganito nangyayari na sunod-sunod, araw-araw, walang humpay, walang puknat. Hindi ganun eh. Ayon kay Talusan, dahil sa malimit na snow sa kanilang lugar, umaabot minsan ng hanggang bewang ang taas nito kaya mahirap anyang magmaneho. Bukod sa poor visibility, nahaharangan din ng mataas na snowbanks ang view nila ng mga dumadaang sasakyan sa kalye. Tulad ni Ilagan, nag-stock na rin ng kanilang pangangailangan sina Talusan. Ginagawa namin, bumibili na kami ng mga gasol, bumibili na kami meron kaming separate na tangke tsaka kalan para makapagluto ka man lang. Nag-charge na ng mga batteries,
bumili rin kami ng tawag dito, generator. Kasi kapag naulit yung last year, sa amin naman hindi kami inambot ng ilang araw. Nagkaroon ng blackout. Nagbabala na rin ang Environment Canada na mas madaling maaapektuhan ng sobrang lamig ang mga bata at matatanda at pinag-iingat nito ang mga tao sa cold-related symptoms kasama ang frostbite. Palagay ko ang mga unfortunately ay nagkakasakit ng ganyan ay yung mga unhoused, yung mga homeless na ayaw magstay sa shelters for whatever reason. So kaya ang city, dinadagdagan nila yung mga warming centers, they're open late, yung mga emergency, mga churches, ganyan, to help the unhoused, yung mga vulnerable members of society. Samantala, inireport ng Ontario Provincial Police West Region na umaabot na sa 57 ang bilang ng mga car crash dahil sa madulas na mga lansangan sa southwestern Ontario at nangangamba itong maaaring tumaas pa ang bilang ng mga aksidente. If you do need to travel, please reduce your speed, drive according to the road and weather conditions. Again, turn your entire headlighting system on and just take your time. It is freezing out here right now, so if you do happen to break down, make sure that you do have an emergency kit. Warm clothing, food, water, charged cell phone in the event that you maybe become stuck in traffic as well, and any medication that you might require. Sarado rin ang maraming eskwela at campus dahil sa matinding snow. Nakansela na rin ang daan-daang flight sa Pearson International Airport sa Toronto. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Billionaire News Channel, Canada. Lusot na sa National Assembly ng France ang panukalang iban sa social media ang mga kabataang 15 taon pababa. Ang National Assembly ay katumbas ng Kamara dito sa Pilipinas. Ibaban din ang paggamit ng mga cellphone sa mga high school. Susunod na tatalakayin ito sa Senado bago maging ganap na batas. Sa isang social media post, pinuri ni French President Emmanuel Macron ang panukala. Isaan niya itong malaking hakbang sa pagprotekta sa mga kabataan. Nauna na ang Australia sa pagban sa social media sa kabataan 16 years old pababa. And hot water na naman si Sydney Sweeney, this time for allegedly crossing legal lines. Pinost ng aktres ang kanyang video na inaakyat niya ang huge Hollywood sign sa LA. She later laced the iconic landmark with bras. This is supposed to be a promotional clip para sa kanyang new lingerie line. Pero ayon sa Hollywood Chamber of Commerce, which owns the sign, walang permission ang ginawa ni Sydney. She is reportedly at risk of being charged with criminal trespassing or vandalism. Matatandaan, naging controversial din si Sydney last year for an alleged racially charged campaign for American Eagle. Nag-issue ng lengthy apology si Kanye West for anti-Semitic remarks that have plagued his career for years. Sa full-page ad in the Wall Street Journal, sinisinihi ang kanyang bipolar disorder and undiagnosed brain injury. Anya, he lost touch with reality and that he is deeply mortified by his action. Giit ni Yi, he loves Jewish people and hindi siya Nazi. He regrets daw his past expressions for admiration kay Adolf Hitler. Nagsorry din ang rapper for letting down the black community. His apology comes ahead of the release of ng kanyang new album, Bully, on Friday. Also apologizing is South Korean actor-singer Cha Yoon-woo, he who is facing tax evasion allegations. Sa kanyang IG account, nagsorry si Yoon-woo sa mga disappoint niya. Hindi raw niya ma-postpone ang military enlistment niya last year, kaya nag-enlist siya kahit hindi patapos ang tax investigation procedures. Giit ni Yoon-woo, hindi intentional umano ang pag-avoid niya sa controversy. But he says tatanggapin niya kung anuman parusa sa kanya ng authorities. Over 20 billion won ang sinisingil ng True Beauty actor for alleged tax evasion. That's more than 800 million pesos. To the rescue ang President ng Mexico sa mga disappointed army na hindi nakakuha ng concert tickets. President Claudia Sheinbaum reveals sinulatan niya mismo ang kanyang South Korean counterpart
to ask for more BTS concerts. Tinanong rin niya daw sa tour promoter sa Mexico, pero she received a negative reply. Sa ngayon, magpe-perform ang global superstar sa Mexico City in 3 dates sa May. The Arirang World Tour is their first since a 4-year hiatus dahil sa kanilang mandatory military services. Magsisimula ang tour sa Goyang, South Korea sa April 9 with Philippine stops set for March 13 and 14, 2027. Victoria Beckham honored sa France, ang latest sa Paris Fashion Week, susunod sa agenda. Good evening, I'm Pinky Webb. Asking the right questions. What can you share us about the conversation? We entered into that possibility. Sige, pag-aralan na. Was there any study that you looked into? What exactly is your participation? And getting the most honest answers. We have to show the people we are serious. Panel of experts have made their observations. Pinky Webb. Pag ayoko na. If it's a no, it's a no. Can you kindly explain to us? On Point. Mondays to Fridays. On BNC, the Billionario News Channel. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Pilipinas ang may pinakamalalang traffic sa buong Asia batay sa TomTom Traffic Index 2025. Ano kaya ang epekto nito sa ekonomiya at buhay ng mga Pilipino? Alamin sa Agenda Report ni Lian Bustillos. Humigit kumulang 6 na araw ang nauubos na oras ng mga motorista sa Metro Manila dahil sa traffic. Batay ito sa datos ng 2025 TomTom Traffic Index kung saan tumungtong sa 40th place ang Metro Manila sa mga lungsod na may pinakamalalang traffic sa buong mundo, habang 12th place naman ang Davao City. May tinatayang 57% congestion level ang Metro Manila. Sa isang 15-minute drive, aabot lamang sa 4.7 kilometers ang natatahak ng isang motorista. Umaabot sa 143 hours per year ang nasasayang sa traffic, mas mataas kesa sa 127 hours noong 2024. Mas malala raw ang sitwasyon sa Davao City. Para sa 2025, nagtala ito ng 66% congestion level, kung saan 4.4 kilometers lamang ang average na natatahak kada 15 minutes. Umaabot sa 168 hours per year ang nauubos sa traffic, mas mataas din kumpara sa 136 hours nito noong 2024. Ayon sa ulat, ang Pilipinas ang pinaka-traffic congested na bansa sa Asia, sinusundan ng India at Singapore. Para mas maunawaan ang mga numerong ito, nilapitan namin si Don, isang motorista sa Metro Manila, para dinggin ang kanyang mga karanasan sa pagmamaneho sa loob ng lungsod. Sobrang congested ng Manila. Parang every lugar sa Manila is puro kotse na talaga. Sama pa ng mga public utility vehicles na nagsisiksikan sa daan. Sa kwento ni Don, minsan na raw siyang naipit sa traffic ng halos 3 oras mula Manila hanggang Pasay. Dahil maliban sa dami ng motoristang nagigit-gitan, malaking abala rin daw ang sabay-sabay na construction ng mga daan. At marami raw dito ay inaabot pa ng ilang buwan bago makumpuni. Sana naman pag nagbungkal sila ng daan is within maliit nila yung target na katapusan ng project dapat. Minsan kasi sumasobra pa sila at lalo nagkakos ng traffic. Minsan umabot na 1 taon na nakabuwang-buwang lang yung mga butas ng mga daan. Samantala, patuloy na naghihintay ang publiko sa pagtatapos ng mga proyekto ng gobyerno na naglalayong magpagaan sa daloy ng trapiko. Kabilang dito ang rehabilitasyon ng EDSA na inaasahang makukumpleto sa darating na May 31. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Billionario News Channel. Inalis na ng BIR ang suspension sa pag-i-issue ng Letter of Authority o LOA. Kasunod yan ng overhaul sa sistema ng ahensya at konsultasyon sa ilang business groups. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon.
Balik audit na ulit ang BIR matapos i-anunsyo ng ahensya ngayong araw na itutuloy na muli ang pag-issue ng letters of authority matapos ang malawakang konsultasyon sa business sector. Ayon kay BIR Commissioner Charlie Mendoza, 3 pulisiya ang inilatag para masigurong maiwasan na ang mga pang-aabuso. Una riyan ang bagong polisiya na isang LOA na lang per taxpayer sa kada taxable year at i-consolidate ang multiple audit authorities sa iisang LOA maliban sa ibang exceptions. Ikalawa, ilalagay na lamang ang kapangyarihan ng LOA issuance sa BIR regional offices at sa large taxpayer service matapos i-shutdown ng BIR ang kanilang VAT Audit Unit o VATAW at VAT Audit Service Units o VATAS. At pangatlo, gagamit na ang BIR ng chatbot para po pwede nang i-verify ng taxpayers kung legit o hindi ang inisyong LOA. Dagdag ni Mendoza, pinalakas din ng ahensya ang documentation, verification at oversight sa pagsilip sa books at accounts nang binibigyang laya ang mga negosyante na maging praktikal sa pag-audit sa kanilang mga negosyo. The taxpayer is given reasonable options on the manner and venue of examination if the required records are voluminous and handling and transporting would be impractical, burdensome, or disruptive. Dagdag ng BIR, nasa 2 to 3% ng kabuang koleksyon nila ng buwis ay nanggagaling sa LOAs. Well, based on the figures that we have in the last several years, the actual collection from enforcement from letters of authority is around 2 to 3% of the overall total revenue collection of the BIR. So around 97 to 98% comes from voluntary compliance. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, masusing binabantayan ng business sector ang magiging galaw ng BIR pagdating sa letters of authority. Ani Ang, implementation is the key. We have told all of our members, even our regional chapter and local chapter, please be on the lookout whenever there are complaints. Please do not hesitate to tell us, because these are what our leaders in the economic team want to hear about. We will report this to BIR immediately if there is form of harassment or undue assessments being made. Ayon naman kay Federation of Philippine Industries Chairperson Elizabeth Lee, discretion is the oxygen of corruption at dapat daw ginamit ng BIR ang data at hindi lang discretion para maging predictable, transparent at hindi naaabuso ang audits. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Matatapos na ba ang era of trapos? Posible raw kasi ang major shift sa next presidential elections dahil mas woke na ang mga kabataang boboto ngayon. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Naniniwala ang political analyst na si Professor Malu Tiquia na malaki ang epekto ng Gen Z sa 2028 elections. Mukhang hindi na raw kasi uubra ang mga politikong mangangako sa kanilang kampanya na hindi sila korap. Bagong mukha na raw kasi ang hinahanap ng taong bayan. Naghihintay ng bagong muka. Naghihintay ng matapang na kayang bumangga. Kasi tingnan nyo, pag ina-analyze nyo si Kiko Barsaga at saka si Leandro Leviste, they won July, proclaimed July. They hit national consciousness October, November, in 5 months. A congressman has never done that. Kailangan daw tandaan ng mga politikong tatakbo na 60% ng total registered voters ay Gen Z. Kaya naniniwala siya na sa 2028 inaasahan ng mga bagong muka sa pamahalaan. Ayon pa kay Tiquia, tila woke umulat na ang Gen Z at iba na ang mga itong mag-isip ngayon. Matigas nga raw anya ang mga ulo ng Gen Z dahil kahit pa nadiktahan sila ng kanilang mga magulang kung sino ang iboto. Kapag hindi sila pabor, hindi nila ito susundin. Pero ano naman ba ang say ng ilang Gen Z ukol dito? Yes po, para po sa akin. Kasi syempre, every year parang nagkakaroon tayo ng changes sa ating generation, ganyan. And nagkakaroon din po tayo, every generation nagkakaroon na rin ng mga knowledge regarding that. And also, syempre, mas nagkakaroon po tayo ng point of view sa kung ano nga bang yung mga tama at hindi na nangyayari sa paligid natin.
Depende siguro kung sino yung maayos at saka magaling natin, yung sa bansa natin, yung community. Sabi naman ng Gen Z na si Shekinah Baliaga, totoong mulat na raw ang mga Gen Z pagdating sa pagpili ng kandidatong kanilang iboboto. Hindi lamang anya sila after sa plataporma na inilalabas at inihahayag ng isang kandidato. Mahalaga rin daw na may magandang credential ito. Namulat din daw anya sila sa panahon kung saan ninakaw umano ang dapat na para sa kanila. Nakita mismo anya ng kanilang mga mata kung paano nahirapan ang kanilang kapwa kababayan dahil sa ninakaw na kinabukasan ng mga anyay taong sakim. Tanong ni Baliaga, hindi pa raw ba ito sapat na dahilan para sila ay mangilatis ng maigi para sa mga susunod na taong mamumuno sa bansa? Ay naman sa Gen Z na si Caleb Del Rosario, without a doubt daw ang katigasan ng ulo ng mga Gen Z. Pero pagdating naman sa pagkamulat, depende pa rin daw ito. Ani Del Rosario, kahit gaano kalaki ang mga mata, makikita mo lang anya kung ano ang gusto mong makita. Yun din daw anya ang kagandahan sa mga kabataan ngayon. Kaya umano nilang ipaglaban ang kanilang sariling pinaniniwalaan kahit na minsan ay questionable pa rin daw ito. May mga nakikita na rin anya siyang bagong muka pero parehas pa rin daw ito sa apelyido sa nakaupo ngayon. Sa huli, actions speak louder than words at ang pagpili sa tamang kandidato na hindi lamang sa salita matapang kundi sa gawa ay may paninindigan ang tunay na magdidikta sa magiging bukas ng ating bayan. Para sa Agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Never quarrel with media. Yan ang payo ni Senator Ping Lacson kay Congressman Leandro Leviste na ngayon nasa hot seat dahil sa mga alegasyon sa kanyang solar empire. Ayon kay Lacson, walang panama si Leviste sa media na may last say umano sa mga politiko. Una na ring sinabi ng kongresista na tila nasa de facto martial law ang Pilipinas, bagay na tinutulan ng senador. Paano raw kasi mangyayari ito kung si Leviste pa mismo ang naghain ng libel complaint laban kay Palace Press Officer Claire Castro? Dapat anya, bukas ang sinumang mambabata sa investigasyon, lalo na kung may basihan naman ito. Amid controversies, full force ang Beckham family sa pagsuporta sa kanilang matriarch. Victoria Beckham received knighthood mula sa French Ministry of Culture in Paris. Para kay Victoria, profound privilege ang honor na to as she deeply admires French aesthetic and the seriousness with which it treats fashion. Present sa ceremony ang kanyang asawang si David as well as their children Cruz, Romeo, and Harper. Naroon din si Anna Winter. This comes more than a week matapos i-confirm ng kanyang estranged son na si Brooklyn ang kanilang family rift. Brooklyn claimed his parents have tried to ruin his marriage and have placed countless lies to preserve their facade. Spotted sina Heart Evangelista and Pia Works back John C. attending the same show sa Paris Fashion Week. Sa kanya-kanilang Instagram, binida ng dalawang fashion icons ang looks nila for Georges Hubeka Couture presentation. Rumors of a feud have hounded the two since late 2023 when Heart's former glam team started working with Pia. But nilinaw ni Heart na wala siyang personal issue with the beauty queen. Sa iba pang Paris Fashion Week updates, ipinakita ng Schiaparelli ang latest collection nito. Among the guests, Demi Moore, Tiana Taylor, Jeff Bezos, and his wife, Lauren Sanchez. Star-studded din ang Dior Couture debut ni Creative Director Jonathan Anderson. Dinaluhan ito ni Nina Taylor-Russell, Greta Lee, Josh O'Connor, and Call My Agent star Camille Cotton. Here in the Philippines, a celebrated fashion designer unveils a new line, not of clothes, but of home decor. Ang detalye sa Live Agenda Report ni Monique Tuzon Basi mula sa SM Mega Mall. Monique! Yes, Ferdy, nandito na ako sa Our Home and Francis Lebiran second collaboration, and let me tell you, ang gaganda ng mga pieces I'm sure you're gonna wanna buy. The much-awaited Francis Lebiran and Our Home 2026 home collection builds on the success of their first collaboration, expanding the designer's unmistakable artistry into more areas of the modern home. Tampok sa new line ang impressive range of bed frames,
bed linens, curtains, carpets, living room sofas at cushion covers na dinesign ni Libiran himself. From clean lines to intricate patterns and refined embroidery, every detail reflects Libiran's couture sensibility, now translated into functional pieces made for comfort and everyday living. So for this collection, it's mostly for home. It's a complete set with beds, sofas, throw pillows, and carpets. The main objective here is to really put my identity onto the furniture. So you would see carpets with linear Art Deco details and patterns, sofas with embroideries. So it's putting my mark onto the furniture. Isa si Libiran sa mga most influential designers of Philippines and has built a career blending architecture and fashion, with creation showcased on runways, red carpets, and global publications. This second collection takes his design philosophy further, turning signature fashion elements into sophisticated home pieces that elevate modern interiors. The fashion show is currently ongoing right now behind me. Ferdy, back to you. Maraming salamat, Monique Tucson Basi. Looking good over there. Nag-uulat live mula sa SM Mega Mall. And that is it for my end. I'm Ferdy Salvador. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Magkaboses pala tayo, tinawag ka niyang Corina. Ferdy. Sinabi ba niya? Monique, oo. Hindi lang niya alam, ikaw pala yun. Magkaboses tayo. Kaya pareho kasi kayo nakapula. Oo nga, pareho kaming mukhang waiter sa Chinese restaurant. Ayan. Welcome back, Pinky. Thank you. Welcome back, Ayan. And abangan po ninyo ang controversial. Nax, controversial po ba kayo? Kong, controversial po ba kayo? Ayan. Yung kanyang susunod na guest is Representative Toby Chanco. And ngayon, pwede mo nang tanungin sa kanya. Anong gusto mong tanungin Ang ko? gusto kong tanungin sa kanya, pakitanong lang po, ay kung ano ba ang sagot ni Speaker Martin doon sa meeting nila. Nung tinanong ni PBBM si Speaker, o ano ba, ilan bang mga kotse ang kailangan nyo? Ilan ba ang mga bahay na kailangan nyo? O kabyar na kakainin nyo? Oo. Tsaka si Congressman Zaldico, right? And Zaldico ba? Yes. Oo. Silang apat yung supposed to be magkasama doon. Sige, tatanungin ko. Tanungin Kaya lang natin. narinig na niya. Baka mag-isip Wala siya. daw si Wala Saldi. ba? Oo. O sige, linawin natin mamaya. Sir, dito na kayo. Mag-interview na tayo. Loko lang. Para sabay na kami ni Corina. Okay, welcome back, Pink. Thank you so much. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may